Hello, hello, Capricorn Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Hara PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 1 hanggang June 8. So Capricorn, tulad na kagawian ha, kunin mo lang yung mga resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ni para po sa ibang Capricorns yun. Kaya talasan mo ang iyong intuition para makuha mo yung akmang messages sa kaloob sa'yo ng ating spirit guide sa yung reading for today. Paunang reading, you have the 7 of Cups. Doors are opening up for you. Meron ka daw mga ideas na kailangan mong i-bring to reality, Capricorn, this week. Pwede mga ideas of a new project, o mga balak mong gawing plano for a certain job or a certain endeavor. Ngayon daw pagkakataon para gawin mong reality ang mga plano na yan. So, paunang idea yan, paunang message sa'yo ng spirit guides mo sa ating reading for today. So, Capricorn, thank you again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness po dito sa James Taro PH every time po na meron tayong reading for Capricorn. So, thank you again for not skipping the ads. So, Capricorn, ano naghihintay sa inyo ngayon June 1 to June 8? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Page of Swords. Good news. In the area of what you want, you have the Six of Cups. In the area of what you need, you have the Wheel of Fortune. Congratulations. In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles. In the area of your near future, you have the Knight of Wands. Lovely, lovely. Parehong news ito. Ang ganda nito para sa'yo. May fortune ka pa. Congratulations. In the area of your challenge this week, wow, Three of Cups. In the area of your fortune, meron kang Ace of Pentacles, new opportunity. Congratulations. Kaching-kaching, kaperahan ito. In the area of your divine advice, meron kang King of Cups. At ang outcome mo this week, Capricorn, you have the Nine of Wands. Lovely, lovely. Congratulations. Basahin natin in full detail ang mga yan. Comprehensive reading, kada card. But first, let's have the background kung ano yung element sa'yo. Wow, the Sun card. This week is all about your happiness. Genuine happiness, freedom, doing what you want in your own terms, mga bagay na gusto mong simulan na alam mo magpapaligaya sa'yo, alam mo nakakawala ka sa isang mapaniil o kaya ay talaga namang mga bagay o sitwasyon na para feeling mo pinipigilan ka to achieve your full potential. Ngayon na pagkakataon this week to really chase your dreams, fight for what you want, and be free. Be free this week to really do yung mga bagay na dati mo pang gustong gawin. I'm also seeing here for other Capricorns na meron daw mga katotohanan na darating sa buhay mo this week, mga katotohanan na dulot ng parang shedding light into something na dati hindi mo naintindihan o dati nakatago sa'yo. Because diba si araw kapag lumabas yan, lahat, buong area maliwanag, diba? So parang ganoon din daw sa buhay mo na yung prominence ni Sun dito, parang iilawan daw niya yung mga area sa buhay mo na hindi mo masyado napapansin o hindi mo naiintindihan kung paano gagawin o mga bagay na nakakaligtaan mong bigyang buhay o bigyan ng atensyon this week. Lalabas sa mga yan at magkakaroon ka ng kalinawan sa mga bagay na yan. And you will understand more so that maging clear din ang vision mo of the future, maging clear din yung mga gagawin mo moving forward. Okay? So napakagandang reading, Sun. Happiness, enjoyment. I'm seeing you positive thinking, doing everything with love, with enjoyment. Okay? So ang iyong napakagandang reading, pag-usapan natin, ilan ang iyong major arcanas? You have, ilan? You only have two. Wow. You have the Wheel of Fortune and the Sun card. Wow. This combination is all about swerte and kaligayahan. So sinasabi ito Spirit Guides mo, Capricorn, para patuloy na umikot ang swerte mo, always go to the things that you love. Enjoy every endeavor, every step of the way. Mag-enjoy ka lang. Always choose to be happy. See the beauty of everything. And always go with the truth, yung katotohanan sa buhay mo. Yun, doon ka daw lagi kumapit. Kung ano yung totoo, kung ano yung karapat-dapat, at kung ano yung talagang sumasambulat na sa mukha mo na kailangan mong gawin, yun daw ang dapat mong gawin para patuloy na umikot yung swerte sa buhay mo. Halimbawa, may mga bagay na parang trabaho ka ng trabaho sa isang work na kulang ang sweldo, walang benefits, ay hindi ka ma-regular dyan, pero doon ka pa rin katrabaho ng trabaho, bigla-bigla na-realize mo, sumambulat sa iyo yung katotohanan na, okay, dapat pala pumunta na ako sa isang mas maayos sa trabaho na may regularization, na may benefits, na papahalagahan ako, hindi ako basta-basta itatanggalin anytime. So, doon iikot yung kapalaran mo when you realize the truth of your life. At doon ka kakapit sa truth na yon para kumapit lalo. See, Wheel of Fortune sa buhay mo, okay? Always go with the light, always go with the truth, always go with your happiness, okay? At maging free ka na sa mga maling ginagawa mo, okay?
So, pag-usapan natin ang yung reading every card in full detail. Una-una, in the core card mo, sa yung center, you have the Page of Swords. Ito ang pagkakataon sa buhay mo na try to do something new, Capricorn. Tingnan mo siya. Si Page of Swords, hindi siya bihasa, hindi siya expert, hindi siya magaling, hindi siya ganun ka alam sa mga bagay na gusto niyang subukan. Pero siya, curious siya. So, subukan niya, itatry niya. Parang, mag-apply kaya ako doon, try natin. Hindi ka pa sure kung pasok yung credentials mo, hindi ka pa sure kung matatanggap. Pero try lang natin, subukan natin, baka pwede sa akin yun. Tingnan mo siya, hindi siya ganun kahanda, pero ready siyang sumabak sa giyera. Ready siyang humarap. Hawak-hawak niya yung espada niya kahit hindi siya ganun kabihasa sa espada. Lalaban siya, susugod siya because naniniwala siya sa skills niya and naniniwala siya na minsan kailangan mo talagang umaksyon sa mga bagay na hindi ka sigurado. Stepping forward to the things na unknown sa'yo, doon mo lang marirealize kung handa ka, doon mo lang marirealize kung para sa'yo yun. Okay, Capricorn? Nakita ko rin dito with the Page of Swords, merong good news sa darating sa'yo this week. Form of information ito, pwedeng sa chat, sa text, sa email, sa call. Someone will come to you and tell you good news, kaya sobrang saya mo this time around. This information will give you the brand new start to be free from something na iiwanan mo na. For some, nakita ko dito na this good news is for the family. Pwedeng about your kid, baka may manganganak sa family ninyo, or merong family member na gagaling na. Kaya itong good information talagang isa-celebrate mo with your family, okay? But I'm seeing here na for others, kung meron ka man daw pipirmahan ng mga negotiation, contracts, or documents, you really have to make sure na alam mo yung pinipirmahan mo. If you don't understand things, kailangan mo daw i-research and kailangan busisiin mabuti because Page of Swords is also about a card of knowledge. So ngayon, aralin mo mabuti yung mga bagay na pipirmahan mo o sasang-ayunan mo so that sa huli hindi ka rin mapahamak or anything like that, okay? I'm also seeing here contracts din, kaya siguro sobrang saya mo. Page of Swords being clarified by dalawa, kunin natin pareho. The Lover's card, yes, and the High Priestess. Nakita ko dito na ilaban mo daw yung mga bagay na magpapasaya sa'yo because alam mo na itong pipiliin mo will give the beautiful result for you. Ito yung mga choices mo na kailangan mo panindigan and trust your intuition na kung ano man ang mangyari sa dako paroon or sa journey na ito, that everything is okay because you trust yourself, you trust your instinct, you trust your talent, and you trust God. Okay? Kung may mga bagay na parang hindi mo pa naiintindihan because paano ba to, syempre hindi ka pa expert, o gagawin mo siya dahil yun ang tawag ang damdamin mo na ito yung bagong simulang gagawin mo, dapat mo maunawaan na pwede mong aralin ng isang bagay as you go. Pwede mo siyang i-hone yung talent mo as you go to the job or as you go to the task or assignment. Pero dapat mong panindigan ito because the Lover's card is all about commitment, all about paninindigan. Kaya panindigan mo yung mga bagay na sisimulan mo this time and sooner or later, you will see the happiness and enjoyment sa bagay na ito, okay? Just trust yourself and everything will be all right. In the area of what you want, you have the Six of Cups here. Six of Cups, gusto mo nang kalimutan yung nangyari sa past, meron ka mga iiwanan na eh. I'm seeing that eh. I don't know why, parang medyo naghahanap ka ngayon ng security sa puso mo, security sa trabaho mo, sa kaperahan mo. Parang ayaw mo na mag-isip for the next month, for the next year, kung saan ka kukuha ng gantong pagbayad dito, saan ka kukuha ng pambili ng ganto, panghulog sa mga hinuhulugan this week or this month. Nakita ko na ngayon, naghahanap ka ng mga solusyon para ma-solve na yung mga security risks or mga bagay na gusto mo ma-secure sa buhay mo. For some, nakita ko dito na someone will come back to your life o meron bang tao sa buhay mo na para magbabalik. Kaya parang this brings back enjoyment, love, security, fun because parang siya yung tao na talaga nagdadala sa'yo ng nostalgia about your past. Pwedeng may chance encounter ka with a past friend or a past lover o kaya may reunion ka with a friend or with schoolmates. Dati kasi nga ngayon, pasukan na, malapit na. So, baka yung anak mo and anak ng dati mong kaibigan ay magkasama pala sa isang school and then you're gonna reunited. So, parang there's a element of nostalgia here. Nakita ko dito. And ikaw naman, gusto mo umabante sa buhay, ayaw mo na magkaroon ng same experience before. For other Capricorns ito ha, parang ayaw mo na magkaroon ng mga dating pinagdaanan mo sa buhay. And now, gusto mo maging malaya. Gusto mo kumawala na sa trauma. Gusto mo kumawala na sa ibang Capricorns po ito ha. Gusto mo kumawala na doon sa pain of the past. Ngayon talaga hinahanap mo yung kapalaran mo and you want to gift your younger self the freedom na wala sa'yo dati.
Siguro sa younger self mo, sobrang nahirapan dati o kaya marami siyang naging pagsubok sa buhay. Kaya ngayon parang gusto mo regaluhan yung younger self mo ng, okay, this time around, itatama ko ang lahat o babaguhin natin ang buhay natin for the near future, hindi na maulit yung nangyari before at hindi na tayo bumalik sa dating pagkabagsak o pagkalugmok. Ngayon, you're free. You're free to do and choose what you want for your own happiness and for the future, okay? The Six of Cups being clarified by the Five of Cups, yes. Forgetting talaga sa past. Forgetting what hurt you. Moving forward, dalhin mo na lang daw yung mga lessons na natutunan mo sa mga nakaraan na yan. Kung may magbabalik man na tao daw na magpapaalala sa iyo ng mga painful memory, siguro ngitian mo na lang and have a positive outlook with the experience at kung ano yung mabibring up mula sa mula sa pangyayaring iyon. Ngayon, parang bigyan mo daw ng positive na perspective ang iyong puso at yung isip na kailangan hindi ka na maging bitter with what happened before. Learn to see the beauty kung bakit nangyari yun at bakit nawala siya sa buhay mo. Parang intindihin mo na lang daw na kaya umalis o kaya nawala sa iyo yung mga bagay na nawala dati because may reason si God and you are being redirected to a better place, to a better future. So, magkaroon ka ng reconciliation din sa puso mo na you also need to forgive yourself sa mga nangyari sa iyo sa past na yon. And now, embrace mo na daw the future and just use the past na lang as a lesson more than anything, okay? In the area of what you need, you have the Wheel of Fortune. Ngayon, kailangan mo to talaga ng concrete action, Capricorn. Since sa area ng iyong reading si Wheel of Fortune at nasa fortune position mo si Ace of Pentacles, talagang malaki ang chance mo ngayon na kumamal ka ng pera, magkaroon ka ng money this week na magagamit mo sa pag-ikot ng iyong kapalaran moving forward. Nakita ko dito, sabi ni Spirit Guides, pabor daw sa iyo ang kapalaran. So, ilaban mo na yung mga bagay na gusto mong ilaban this week. Continue moving forward. Huwag kang daw hihinto o kang panghinaan ng loob because pabor sa'yo talaga ang kapalaran ngayon. Hinihintay ka na lang na kumilos. Hinihintay ka na lamang ng iyong spirit guides to do your part so that they can give you na the things that deserve mo makuha this week. Nakita ko rin dito na huwag ka daw papapigil sa mga taong parang either binibigyan ka ng negative comment o kaya minamaliit ka o kaya pinapababa yung moral mo, pinapababa yung iniisip mo tungkol sa iyong future o sa mabalak mong gawin, yung parang minamaliit ka ganyan. So ngayon huwag ka daw mapapapigil doon. Be free and chase the things na para sa'yo para maparatili mo yung ikot ng swerte sa buhay mo and ma-achieve mo na yung hangad na positive and abundant sa buhay mo moving forward. Okay, the Wheel of Fortune is being clarified by the Seven of Wands. Yes. Like I said kanina, huwag ka daw papapigil talaga sa mga tao. Magkaroon ka ng boundaries, Capricorn, with other people na talaga namang minamaliit ka, binababa ka, o niyuyurakan ka. Huwag mo lang ma-achieve yung mga gusto mo. Parang ito yung mga tao na super insecure. Like I said kanina, kailangan mo ng security talaga sa buhay mo because there are a lot of people in your life na parang hindi sila masaya sa buhay nila kaya masaya silang pinapakialaman ka ganyan. So ngayon, magkaroon ka daw ng clear boundaries against them para hindi maapektuhan ang swerte mo. And also, you have to stand up for yourself. Stand up for your dream. Kung meron mga tao sa paligid mo na hindi naniniwala sa dreams mo o sa goals mo, kailangan ikaw mismo naniniwala ka sa sarili mong goals and dreams at kailangan hindi ka pinanghinaan ng loob o hindi ka urong-sulong sa gusto mong mangyari because the swerte is in your hands. Kung ngayon, patunayan mo sa kanila, prove yourself to them and to the universe na deserve mo to mga gusto mong gawin and fight for it, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Five of Pentacles. Yes, ayaw mo na bumalik dito. Sobrang hirap na, sobrang pagod, walang pera, walang panggastos. Hindi mo alam kung saan kayo pupunta, walang tumutulong sa inyo. I'm hearing someone na parang pinalaya sa bahay o pinalaya sa inuupahan, walang pambili ng bagong property, o kaya wala lang panggastos pang-aral sa mga anak, wala lang ipon, kaya yung gastusin for the next week ay parang problema mo, o kaya meron sa inyo na may sakit this time around at naubos na lahat yung pera mo panggastos doon, kaya ngayon sobrang hirap. Kaya ngayon nakikita ko talaga na lalaban ka, especially sa new opportunity darating sa'yo this week. Ilalaban mo ito because naniniwala ka na ayaw mo nang bumalik dito at ang dami mo nang pinagdaanan and you don't want to go back to a place where talagang sobrang bagsak at sobrang struggling. Pero nakita ko rin na kailangan mo bawiin yung perang nilaan mo sa isang bagay. Parang gusto mong ulit umikot yung pera in your hands na nawala before. So kaya ngayon laban-laban ka talaga and pinagkakatiwalaan mo yung sarili mo in the pursuit of this because nakita ko na handa ka naman mag-commit Handa ka mag-commit doon sa mga bagay na sisimulan mo ngayon, yung mga papasokin mong bagong endeavor because may pinanghahawakan ka rin katotohanan na parang hindi na ako aasa sa ibang tao. Well, Capricorn, you're very independent naman. Hindi ka na aasa sa ibang tao. Hindi ka na
hindi ka na makakaisip pa ng paraan para maghanap ng kaperahan because ngayon ang katotohanan ng hawak mo, kailangan palagi akong may ipon. Kailangan meron ako natatabi, nasusubi, para meron akong madudukot anytime. Yun yung goal mo this time because ang dami mong pinagdaanan about struggle in your money matters. And before, ang paniniwala mo, hindi, may tutulong sa akin, may kaibigan ako, may kamag-anak ako, may maaasahan ako. Pero dahil naranasan mo na wala, naranasan mo rin na walang tumulong sa'yo. Kaya yung katotohanan na pinanghawakan mo ngayon, yung reality na pinanghawakan mo is, I need to have my own money. Maging independent ako para hindi na ako aasa sa iba. Para kaya kong ibangon ang sarili ko anytime. Okay? The Five of Pentacles being clarified by the Hierophant. Yes. Ngayon may higher knowledge ka. May higher wisdom ka sa buhay mo na hindi na ako babalik dito. Tatapangan ko ang sarili ko at lahat na nangyari sa akin before, pangahawakan ko yun. Gagawin kong parang mentor ko. Gagawin kong parang tent pole or a checklist or guidance or gabay para hindi na ako bumalik dito. Naranasan ko na hindi ako tulungan, itaboy ako. Ngayon, kailangan ko makaipon ng pera para next time hindi na ako lalapit kahit kanino, hindi na ako matataboy kahit kailanman. This time around, palalakasin ko rin yung spiritual power ko para kahit bumaba ako o kahit mamroblema ako, alam ko hindi ako papayaan ng Diyos. Ganyan. So, ngayon parang pinapalakas mo ulit ang sarili mo and you're using your wisdom, you're using your knowledge and your values para panghawakan mo yan moving forward. Okay? In the area of your near future, ito maganda, may good news. So parating sa'yo, I'm hearing a new job, new opportunity, and you'll be very, very excited. Parang ito yung element mo eh. Ito yung parang swak na sa'yo na trabaho. And ngayon, dalawang kabayo ito. Malayang-malaya kang sundin at gawin yung mga pangarap mo. And you're just going for it with so much excitement, so much passion, so much love, na parang na-realize mo, ito yung swak sa aking trabaho, ito yung swak sa aking buhay. Itong good news na to yung magbibigay sa iyo ng kalayaan, kaligayahan, and stability. Nakita ko yan, parang stable ka this time. And you're not thinking of the struggle or worry na parang, paano ba next month, paano ba next year, paano ako makaipon, saan ako pupunta, saan ako hihingi ng tulong. Ngayon, wala nang ganun eh. You're now enjoying the endeavor na ginagawa mo and just riding this horse with so much love and enjoyment. Talagang nakita ko na parang settled ka na at maligaya ka sa gagawin mo. So congratulations, Capricorn. The Knight of Wands being clarified by the King of Swords. Yes, sitting here in the near future. Alam mo yung pinaghirapan mo, matalino ka na this time around na ilalaban mo yung mga bagay na gusto mo. You now know kung ano yung right tactic, right strategy para gawin yung mga bagay na gusto mong ma-achieve. Handa ka rin patuloy na ugnayan mo sa mga taong hindi honest sa'yo o mga tao na parang pinapaikot-ikot ka lang. May lakas ka na loob na iwan sila. Very independent ka na ngayon, especially kapag alam mo na yung mga taong yan ay toxic o kaya hindi totoo sa'yo. Ngayon, handa ka nang linisin din ang buhay mo na parang yung papahalagahan mo na lang yung importante at yung mga bagay na nag-value para sa'yo. Yun na lang pagkakaabalahan mo this time around. And yun talaga yung mga truth at katotohanan na pangahawakan mo in the near future. Nakita ko rin dito na magiging wise ka na daw sa mga desisyon mo. Hindi ka na basta-basta maniniwala sa mga mabulaklak o mabokhang pangako ng ibang tao o mga binibigay sa'yo ng ibang tao pakikitungo. Ngayon, nagiging wise ka. Makikita mo agad kung sino yung totoo at sino yung hindi. And now, you're just working on yourself, working on the things that you love, and sitting here having a clear vision of the future that you want for your life. Okay? Napakaganda ng near future mo, Capricorn. In the area of your challenge this week, June 1 to 8, you have the 3 of Cups. Sinasabi dito na parang challenge sa'yo this time around is to have fun because you're very, very busy and you want to really move on. Like I said dito, joy, di ba, happiness and fighting for the things or getting the freedom that you have. Pero kaakibat nito, naramdaman ko yung parang pressure sa'yo to do the things the right way o para dahil takot na takot kang bumalik sa nakaraan at takot na takot kang danasin ulit yung mga naranasan mo before at na-realize mo kailangan kong patunayan ang sarili ko, kailangan kong patuloy na paikutin yung swerte sa buhay ko, and then pinagkakatiwalaan mo sarili mo, sugod ka na sugod sa bagay na gusto mong gawin with so much love and so much passion, pero at the same time nakakalimutan mong mag-relax, nakakalimutan mong i-celebrate yung small wins. Yes, you're happy, you're choosing to be happy, you're choosing to see the positive things in life kahit nahihirapan ka, napapagod ka. Sabi mo, okay lang to, kaya ko to, maligaya ako, gagawin ko ulit to bukas, trabaho ulit ako. So bukas, pagod ka na naman, sabi mo, kaya ko to, okay lang yan. Pagawin mo, asikasuhin mo ulit yung ibang bahay. Wala ka ng pahinga and also, nakakalimutan mong i-celebrate yung small wins mo. Nakita ko dito na kung paulit-ulit mong gagawin yung isang bagay for a month, halimbawa,
trabaho, 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 same time, same uwi, trabaho, trabaho, trabaho. Wala kang nilaan ng time to just relax and enjoy and parang i-celebrate yung mga maliliit na trabaho. At minamask mo lang yung buhay mo with, I'm happy, okay lang ko, kaya ko yan, kahit na parang minsan kailangan mo rin naman magpahinga. Hindi naman kahinaan yung pagpapahinga o hindi naman to ang tawag dito, katamaran kung magpapahinga ka saglit, mag-enjoy ka with your family and friends. Nakita ko dito na sometimes just have to enjoy and uh, kilalanin mo yung tagumpay mo sa bawat ginagawa mo. Yes, you're thinking positively, you're enjoying, you're having fun, na dahil nagiging maayos na ang lahat. Pero kailangan mo daw din kilalanin yung mga tagumpay, okay? So that you have a tent pole. Parang, okay, ito yung na-achieve ko today, bukas ito naman ma-achieve ko. You are hopeful, especially with a son. Hopeful ka na malalagpasan mo kada hurdles. Pero celebrate also kapag nilalampasan mo yun, okay? The Three of Cups being clarified by the Knight of Pentacles. Yes, minsan parang okay lang naman ako huminto. Okay lang minsan na parang just stay positive and enjoy muna the moment. Parang masyado ka kasi nagmamadali din, Capricorn. May mga moments na parang you're just doing the things just to accomplish it. Pero hindi mo na-enjoy yung proseso. Yan yung tamang message sa'yo sa challenge mo this week. You're just doing the things out of necessity because ito yung kailangan mo maabot, ito yung kailangan mo ma-achieve, ito yung threshold na gusto mong mangyari, ito yung goal na gusto mong maabot. Pero in the process, you're not enjoying it genuinely. Kaya ngayon parang kailangan i-enjoy mo yung kada proseso. Ay hindi kailangan maging perfect. But in the pursuit of your energy in the background, ito na talaga yung goal na kailangan maabot. The complete happiness, the complete and genuine enjoyment sa proseso, okay? In the area of your fortune, you have the Ace of Pentacles. May darating sa iyong swerte this week. Pwedeng pera ito, may mag-aabot sa iyo ng pera, may magabayad sa iyo ng utang, o di kaya naman may magpapahiram sa iyo ng pera para makapagsimula ka na sa bago mong negosyo na gustong simulan, or may aumento sa sahod, or yung dating inaasahan mong sahod, ang tagal-tagal dumating, ngayon darating na siya at makuha mo na yung benefits for that. Or sa inyong mga SSS, may mga papers o mga maintenance na parang kailangan mong pera. Ngayon makukuha mo na yan. And this money is God-given para sa'yo. Nakatadhana mo itong makuha this week. Kaya pakinabangan mo mabuti, Capricorn, because this money, this opportunity or material things na makukuha mo ngayon, pwedeng bag, may bigay sa'yo ng bagong bag o bagong sapatos, something like that. Anything na material, magagamit mo siya na kapakipakinabang moving forward. Kaya yakapin ang mga blessings and thank God for this blessing. Ace of Pentacles being clarified by the Ace of Swords. Yes. Wow. This new opportunity will bring you the clarity na parang okay, halimbawa, this week, kailangan mo ng pera, pambili ng ganito, pambili ng ganyan, sumasakit ng ulo mo. Bigla may magbabayad sa'yo ng utang. And this, magkakaroon ka ng kalinawan na parang, okay, yan. Meron akong pera ngayon, magagamit ko na ito pambayad sa ganito, may matitira pa, pambili ng ganyan. Meron ka pa masusubi, pang-ipon mo this week. So this is really a very, very fortunate week para sa'yo, Capricorn. Isang pera or bountiful blessing darating sa buhay mo this week na magkakaroon ka ng kalinawan ng isip kung saan mo siya gagamitin na kapakipakinabang for a very long time that you'll be very, very happy, very, very free. Nakita ko rin dito na parang yung pera gagamitin mo siya as investment. Nakita ko yan na parang, I don't know, parang sasali ka sa isang group about a certain na negosyo, para meron kayong collaboration or business partnership with someone, kaya yung perang darating ngayon, magagamit mo siya na parang kapital o initial na panghulog mo para in the near future, nakita mo yung vision kung paano mapapakinabangan tong perang ito. Pero sabi ng spirit guides mo, maging matalino ka rin daw this time, Capricorn, kung paano mo gagamitin ang perang ito. Huwag ka basta-basta sasali sa isang grupo o sa isang money something na kailangan mo maghulog ng pera na hindi mo muna inaalam kung legit ba yan, baka scam yan, o di kaya naman ay itatakbo lang ang pera mo. So make sure na maging matalino ka daw, Capricorn, this week. Makinig kang mabuti. Maging matalino ka daw sa paghawak ng perang makukuha mo this week. Okay? Be smart. Be vigilant and also maging strategic ka ngayon sa paghawak ng iyong pera. Okay, Capricorn? In the area of your divine advice, you have the King of Cups. Dito daw sabi ng Spirit Guides, so pairalin mo ang isip mo more than your heart. Huwag padalos-dalos sa desisyon, huwag padalos-dalos sa sinasabi, and also sa reaksyon. Kapag may narinig ka o inaaway ka ng ibang tao o mayroong mga bagay na nakakainis, nakaka-frustrate, nakakagalit, huwag ka daw muna agad mag-react. Kalmahin mo ang iyong puso at pairalin mo ang isip mo. It's more than being a emotionally matured. Kailangan isip pa pinapairal. Detach. Para mag-detach ka daw sa emosyon mo and huwag mo daw personalin ang lahat ng bagay, Capricorn. May mga bagay na parang, okay, yan ang sinasabi mo, yan ang criticism mo. Baka nga dahil
kailangan ko tong i-apply as a criticism about my job or about my performance, pero hindi kanya pinapersonal, okay? Huwag mo personalin lahat ng emosyon o lahat ng bagay na triggering sa buhay mo. The King of Cups being clarified by the Nine of Pentacles. Yes. Ngayon, parang intindihin mo na lang daw yung mga bagay na mag-matter sa life mo. Enjoy what you have this time. Independence, financial freedom. Nakita ko dito na parang imbes na problemahin mo yung mga bagay na parang hindi naman ganun kalalim o parang kaya mo naman siyang palagpasin. Ngayon, pagtuunan mo na lang daw ng pansin yung mga importante. Your job, your ipon, your family, yung mga blessing, yung mga pangarap, yung pansarili mo. Yun na lang daw muna isipin mo ngayon kaysa yung ibang bagay na parang triggering. Halimbawa, huwag ka na masyadong makinig ng news. Huwag ka na masyadong makipag-engage sa social media ng mga kung ano-ano because mababaw lang naman ata yung mga yun. So, intindihin mo daw yung nagmamatter sa buhay mo, yung mga bagay na pang matagalan kaysa yung mga panandaliang triggering emotional na mga bagay-bagay. Okay, Capricorn? In the area of your outcome, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the Divine. Ano yung mga kalagdagan nilang mensahe para sa iyo dapat mong malaman this week? You have Nest. An emotionally secure, loving family is important to you. Like I said here, parang nangangailangan ka talaga ng security sa buhay mo. So ngayon parang pinanghawakan mo yung security ng pamilya mo. Pwede security of love, security of finance, security of the future. Another message you have, Peacock, beware of great pride. O katulad nito, huwag mo nang pairalin yung bugso ng damdamin mo, dapat isip lagi yung pinapairal, okay? Another message you have, career. O ngayong linggong ito, pag-uusapan mo ang iyong career, especially baka dito naka-pertain itong ego na to o great pride. Ngayon parang ito ang time na makisama ka at maging humble enough ka, especially in your career. Baka tao sa career mo ito, mga co-workers o boss mo na talagang ma-pride sila. So ito yung mga kailangan mong pagtuunan ng pansin. Okay? Another message you have, Valley, deep personal strength and peace that assures success. So, ang iyong katatagan daw at ang iyong kapayapaan sa iyong puso ang magdadala sa iyo at mag-a-assure sa iyo ng tagumpay, Capricorn. So, yan ang mga kailangan pang hawakan, okay? Another message you have, Rat, someone working against you behind your back. So, meron ka daw mga kaibigan. Pwede ito rin yun. With the Three of Cups, mga kaibigan o kaya mga kakilala na akala mo totoo sa'yo, yun pala ay hindi. So, beware of those people. Huwag ka na mag-overshare ng iyong mga personal information sa mga taong ito. Siguraduhin mo rin yung mga hingahan mo ng mga problema mo ng mga kaibigan. Ito totoong kaibigan, hindi yung yes, andyan sila kapag nakikinig sa mga problema mo pero pag talikod mo, ichinichismis yung mga information mo with other people, okay? Another message you have, Claw. Be careful, do not take risks. So ngayon, hindi naman sinasabi na do not take risk, pero sinasabi ng spirit guides mo na kapag may gagawin kang bago o parang mayroon kang isusugal na plano sa buhay mo, pag-aralan mo daw muna. Okay, huwag kang padalos-dalos, huwag kang pabugso-bugso ng desisyon. Think first before you act on your goals or on your plans, okay? Another message you have, bird perched, waiting for news, package, or letter. Meron ka bang hinihintay ngayon ng good news? Especially here with the Ace of Swords. Parang may parating talagang good news sa'yo. Inaasahan mo ito, tawag, text, or call. Talaga namang pag nakuha mo na yung call na ito or confirmation na ito about a certain good news, talagang magtatalon ka sa tuwa. Another message, you have broken ring. Parting of the ways in either romance or business. Meron ka daw iiwanan na partnership, pwedeng kaibigan ito or relasyon o kaya negosyo daw o trabaho. Okay? Another message you have, pineapple, reconciliation. Like I said here, may pagbabate, parang merong someone forgiving the past and letting go of them. And now parang natutunan mo na maging payapa at maging forgiving sa nangyari in the past. Okay? Another message you have, desk, pay attention to your work. Dalawang beses na ang career this time. And the desk, pay attention to your work. So ngayon, para mag-focus ka daw sa trabaho mo, may mga bagay kang kailangan buhisiin dyan, kailangan ayusin. In your betterment din daw ito, makabuti rin sa'yo. Kaya tutukan mo ang trabaho mo this week, okay? Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole week. Capricorn, you have loneliness. I know that I am never alone. So sa pursue mo sa buhay mo, araw-araw, huwag mo daw isipin, Capricorn, na mag-isa ka, na malungkot ka. Minsan, kunin mo yung kalakasan mo, focus on your strength more than your weaknesses. Palakasin mo ang iyong energy. And also, kapitan mo si Lord kasi pag may kasama mo si Lord, you will never feel alone. You will never feel alone. And find your tribe, yung mga tao nandyan for you, that supports you, and talagang mahal na mahal ka, okay? Pwede namang makuha mo yung pagmamahal sa mga kaibigan, sa mga ka-churchmates mo, sa kabarangay mo, sa mga katrabaho mo, okay?
the area of your outcome, Capricorn, you have the Nine of Wands. Nine of Wands telling you, don't give up on your dream. Ngayon, meron kang bagong sisimulan, umiikot ang kapalaran in your favor this week. Pero sa kasabay nito, baka mapagod ka din, ma-burnout ka, feeling mo araw-araw, trabaho ka ng trabaho, and then wala kang nilalaan na oras for your recreation, for your healing, o kaya sa pagpapahinga. Kaya for you to really push through para araw-araw ka lumaban. Alagaan mo na daw ang sarili mo because katawan mo ang iyong puhunan, katawan mo ang iyong kapital sa pag-abot mo ng mga pangarap mo. Kaya laanan mo na maraming oras sa pagpapahinga, ang pagbibigay sa sarili mo ng self-love and self-care. And kinabukasan, laban ulit, sugod ulit. Nakita ko yung importansya sa iyo ng mga bagay na gusto mong maabot. Kaya alam ko hindi ka susuko. You're a very wounded warrior. Marami ka ng pinagdaanan in the past, marami ka ng nabusisi, marami ka ng failures, pero lumaban ka pa ulit, tumayo ka ulit, at patuloy ka pa rin lumalaban sa buhay. Ngayon, para makuha mo yung complete happiness and genuine happiness, nakita ko na ilaban mo pa rin yung mga goals mo because nakita ko na yan yung kapasaya sa iyo eh. Yan yung gusto mo eh. Yan yung goal na talagang alam mo kapag nakuha mo, okay ka na, set off ka na sa life. And nakita ko dito na pagkutuunan mo doon ng pansin this week, pagkapatayo ng bahay, pagkapatapos ng mga kinukumpuni mo sa bahay, anything home related, your friend, your kids, your parents, your family, para ngayon kailangan mo tututukan sila ng atensyon this week because nandiyan yung ultimate kaligayahan mo eh, sa family, sa home life, family life. So ayusin ang dapat ayusin sa bahay, sa pamilya. Kung kailangan makipagbati, ayusin ang ugnayan. And also, tapusin na this time around. May chance ka nang tapusin yung pinapagawa mong bahay, okay? The Nine of Wands being clarified by the Four of Swords. Yes, talagang katahimikan ito, peaceful, rest. Kailangan mo talagang mag-rest, Capricorn, this week. Especially sa mga sobrang pagod na eh. Parang ang nababasa ko dito, napatunayan mo naman na, Capricorn. Napatunayan mo na kung gaano ka kagaling, kung gaano ka kaseryoso sa trabaho, at kung gaano mo ka-love yung mga bagay na ginagawa mo. You have proven yourself already. At ngayon, para magkaroon ka rin daw talaga ng chance in pagkakataon, mag-alat ka na maraming time, Capricorn, to really rest. Okay? Recharge. Katawan mo ang puhunan mo. Pagod na pagod ka na araw-araw sa tinatrabaho mo. Kaya hindi naman masama magpahinga kahit 1-2 oras kung talagang wala kang time, especially sa traffic and also sa sobrang busy ng trabaho mo ngayon. Kinakailangan pa rin magpahinga. Okay? Magpahinga ka. Kakailanganin mo yan for the rest of June kasi ang dami mong kailangang harapin. Okay? Capricorn, that is your June 1 to 8 reading. Sa po kayo naka-resonate, sa po kayo naka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.